first na gagawin natin is mag-export ng data. Pagka yung flash drive natin nakasaksak na dito sa USB port ng ating machine. So, para gawin yun, first is pupunta tayo sa project list. So yung buong project ang ating i-export. So yung project na ginawa natin is project, anong project yun? Yung sinong nag-measure na doon sa points? 6 tsaka 7? So tama 6 tsaka 7. So ang importante na natandaan dito, pagka siya yung naka-italize, yan, project 7, pag siya yung active na project, hindi siya na-export. So, option OPT or option dito sa machine. Pag naka-highlight na yung project na gusto natin i-export, so sa OPT option, walang choices dito na i-export ang project dahil siya yung active. So kung gusto mo siyang i-export, mag-select ka muna ng other projects. Ang pwede lang gawin, pag siya yung active is i-rename. So kung ano yung project name natin dyan. So, ito ay yung sa Bookwiz ba yun? Mangkayan. Okay. Tapos itong project 6 natin ay so yung software pala natin, isa lang yung pwedeng humawak. Pero yung sa region, meron na silang dalawang software. So, for example, si Apayo is mag-hiram kay region, pwedeng i-unregister yun sa isang computer tapos i-register sa kanilang computer. One at a time lang. Pero kung yung data nyo naman is maganda yung quality ng data, kahit yung demo version na binigay namin, ay okay na din yun. So, itong project 6, hindi siya yung active project, hindi siya naka-italize. So, pwede siyang i-export. Or i-rename muna natin para sa pag-export mamaya, may guide na tayo. So, ito ay so, after ng pagpapakita kung paano ito ginawa is, kayo na ulit magkukuha ng data dito gamit ang flash drive tsaka yung sa Wi-Fi. So, to blind. Okay, tapos option export project. So pwede siyang ma-export basta hindi siya yung active. Pero pag walang nakasaksak ng flash drive, hindi niyo rin siya ma-export. Or yung flash drive na nakasaksak is low quality, yung mga mga nabibili lang sa gilid-gilid, possible na hindi niya i-detect. So meron tayong kasama sa pagka-deliver itong flash drive na galing sa manufacturer. So pwede nyo palitan na mas yung mabilis, importante lang mas mabilis. Export project. Okay, so yes. Okay, so mabilis lang pagka high capacity yung flash drive. Tapos para yung mangkayan ma-export din natin, i-select mo natin itong tublay. So, plus. So pwedeng meron kayong isang project na walang laman para yung pag-loading is mabilis lang. Yan kasing tublay may laman kaya medyo maabot ng minuto. So after ma-load yung project, automatic, pupunta siya sa task list. So para balikan yun, kung gamit itong machine natin, pwede yung shift tsaka yung tab na button isabay. Pero kung dito naman sa remote, pwede rin yung hamburger menu or yung window icon tapos balik sa project list.
So yung Mankayan, hindi na siya naka-active. Oh. Ay, may nagpo-control yata iba. Sige, ano ko muna ito ha, export ko muna. Huwag lang ma-delete na. Export project. Okay, so yun ang pag-export ng data gamit ang flash drive. So kung sa field, pwede gawin yun. Or ang isa rin sa way para ma-export yung data natin na mabilis ay gamit ang, kung may laptop kayo, gamit ang toolbox na software. Sa field, kung magdadala kayo ng laptop, so, una i-connect din mo na yung instrument 192. Dapat connected kayo sa Wi-Fi ng instrument, tapos load natin sa toolbox yung IP address ng instrument, which is 192.168.1.167. So malalaman natin kung nakaparin tayo successfully pagka ganito yung kulay. Tapos right click, then manage projects. So nandito yung Tublay at Mankayan. So kahit na siya yung active, pwede pa rin ma-export basta ito yung way ng pag-export ng data. So, Tublay at Mankayan, i-check lang, tapos sa downloads ko na lang i-save muna. Then download. So ito lang yung file size niya, sa 1 MB lang saka KB. Pero kung nag-include tayo ng full waveform, dito nakano kasi kung nag-include tayo, abot ng 100 MB, 200 MB. So, done. Okay. So, pwede natin i-load yung data natin dito. Car, add project, tapos sa download. So, Mankayan tsaka Tublay itong dalawa. So, unang i-process siguro natin yung Mankayan na. So pagka magpapatulong kayo sa amin kung paano i-process, kung hindi nyo pa or may problema kayo sa data, itong data format na to ang kailangan namin para ma-check namin ano yung ginawa sa field. So ito yung sa Mankayan, tapos kung sa summary, titignan natin. So nandito lahat yung ginawa natin sa field. So fortunately, walang negative dito dahil maganda yung pagkabaon ng mga RADs, tapos compare dun sa Tublay, itong Mankayan, meron siyang mga lupa na malambot, so conductive. Tapos yung coordinates din, mamaya sa pagkuha natin ng topo file, kasi pagka ni-process natin yung Tublay at Mankayan, kailangan kasama yung topo. Iba yung magiging resulta pag walang topo at saka merong topo. So hindi ko pa ito ma-open dahil connected pa tayo dito sa Wi-Fi na instrument. Okay, so for example, kung maglalagay tayo ng topo, pwede dito sa mismong file, sa loob ng toolbox, i-right click lang natin, tapos edit electrode coordinates. So ito yung individual na coordinates ng per electrode based dun sa input natin sa software, so 0, 10, 20, gano'n. So para maglagay ng topographic value sa electrode Z, or maglagay tayo ng profile na survey profile, i-add layout lang, tapos kung anong pangalan natin dito, say RTK, then okay. Tapos tayo gagawa ng XYZ na data. So punta tayo sa Excel file, tapos 0, then tapos since straight line yung assumption natin dito, i-0-0 muna natin yung Y. Tapos yung Z naman,
Wala pa tayong topographic data na kukuha pa tayo sa Google Earth mamaya. So, ipagpalagay natin na nasa 1,888. So, swerte na number. Tapos, every change ng electrode is bumababa siya ng 2 meters. So, 1888. 6. Tapos, i-drag down lang natin hanggang sa 41. So, 400. So, balik ulit tayo dito sa toolbox, then i-copy-paste lang natin. Ang pag-copy-paste natin is dito natin kinuha, hindi siya mag-reflect, hindi mag-take effect yung pag dito tayo kukuha. So, kailangan meron siyang nakaseparate na Excel file. Then, save changes, tapos balik tayo dun sa table. And then, pag-filter, dalawa lang ulit na column, itong variance, saka yung row A. So, unahin natin yung row A or apparent resistivity na negative. So, dito wala tayong negative. Then, pataas naman, wala din. So, walang ma-filter sa row A. And then, sa variance, more than 5 yung titignan natin. So, wala namang more than 5 dito. So, okay, i-accept lahat. So, walang ma-filter sa kaya na data. Then export visible. Then i-check lang, kailangan lang natin i-check yung topo file para ma-export siya kasama sa file. Press 2D, export. So dito sa download ulit, kaya. With topo lagyan mo lang ng data. Tapos mag-export din ako ng data na walang topo. Export na walang. So yun yung isang way para mag-input ng topographic data dito sa ating file. Ang isa pang way para mag-import is dito sa mismong file. So dalawang file na ginagawa. Ito may topo, ito wala. I-open lang natin, i-edit lang natin itong walang topo dito sa notepad. Tapos punta tayo sa pinakadulo. Tapos pwede tayong mag-enter ng command para i-recognize ng software na merong topo file. So, topography in separate list. Tapos kung ilan yung column ng topography, so 2, X and Z lang. Tapos yung number naman of topographic files, sabihin natin every change of slope lang. So sabihin natin 4 data lang yung nakuha natin, every change ng slope. So first, sa 0 natin is ganyan yung topo. Then after ng 200 meters, sabihin natin yung topography niya nagbago sa 1880, yun know. Tapos, so 300 meters. Tapos sa 400 meters ay 18. So ito is mga ano lang, mga arbitrary lang ang topo. Ang pinaka-rule lang dito sa topo is dapat yung individual elevation ng electrodes natin. Ito, 0 to 10. So ang X na distance na ay 10 meters. Yung change ng elevation is dapat less than 10 meters. So ang change ng elevation niya is 2. 88 at 86. So kung ang difference niya is 2, so hindi magkakaproblema sa software. Pero kung ang difference ng data natin ay more than 10, hindi tatanggapin ng software, hindi niya recognize yung file niya. So ito yung isang way para pag-input ng topography dun sa ating data. So preferably, mas okay itong gawin kung wala kayong data na nakuha sa site, tapos sa topo lang kayo gagawa, so mas okay yan, every change in slope lang yun. Tapos naman, kung merong gusto nyong ilagay sa 3D, kung gumawa kayo ng perpendicular line, pwede nyong i-project as fence diagram para mas ma-visualize ng maayos. Pero later na yun, pagka nakabisado siguro to, mamaya hapon siguro. Okay, so yun lang yung 2 ways na pag-input ng topography. Tapos, yun lang.
Tapos, other function natin dito is pag mag-update tayo ng time, pwede rin dito, right-click lang natin sa updating ng time. Ay, nakong sige. $19:04 ang time dito, so mali yung time dito ng ganyan. Okay. February 20, September 27, so i-refresh lang. So, ayun, naglamang ng konti. So far, wala namang kayong question dun sa pag-i-input ng topo? Wala na. Okay, so wala na. Okay, so ang importante lang dito, huwag kayong mag-delete na yung tong sa import and spread protocol. Nakalagay dito yung naka-default sa instrument natin. Ito lang na portion. Pero sa in-install natin na toolbox, nakalagay na din doon yung mga 3D na file. Kung gagawa kayo ng 3D, gusto nyo mag-survey gamit yung 3D na command, ito yung mga file na pwede i-transfer galing dito papunta sa ating instrument. Pero, of course, di natin gagawin mo ngayon. So, i-disconnect ko na para makuha natin yung topography na saktong topography. Okay, nawala yung iba. Yung mga pangkita. 8561. 8561. 120. So, dito tayo banda. $85, 61.50. Tapos yung isa is 83, 38, 96. 83, 38, 96. 83, 38, 96, no? 38, 96. 83, 38, 96. Okay. So, mas okay pa rin kung sa site natin kinuha yung yung topo. Kung may mga GPS kayo or RTK. Yeah. So, ito yung sa kaya. Pala yung side. So, initially kung merong tubig, lumabas na lahat dito. Check natin pa rin yung side. So, ang data lang na gamit natin is meron siyang sapa ngayon dito na portion. So, kung common sense lang yung gagamitin natin, talagang kung merong tubig dyan, bumaba na siya. Meron lang tubig na pwedeng makuha dyan, yung drilling natin. Kung merong nakasil, merong tubig tapos na-seal ng hard rock, so hindi naka-penetrate yung tubig sa ilalim, man yung pag-asa natin na makuha ng tubig dyan. Or possible din, pag nag-drilling tayo, ma-divert lang natin yung flow ng creek na to papunta dun sa well. Okay, so ganitong forma tapos ano bang latag natin dito? Dito yata eh. Bili ko sino dito nakapalit kahapon? Na-assign dito kahapon. Tama ba ganyan ang itsura? Yes, sir. Hindi pala. Sige lang, iyan na natin kung anong
actual na itsura dun sa pag-survey nyo. So 200 meters naman yun. So ganito, 200 meters. Yan. Tapos, papunta dun sa dulo. So, tayo nga ba na magtansya ng may ano yung actual dito. 200 meters din dapat. 352. Kulang. John, oh. Okay, sabihin natin ganyan. So, elevation is ito na ngayon yung ilalagay nyo dun sa pwede dun sa toolbox o pwede dun sa notepad na file. So, kung every change ng slope lang, pwede dun sa notepad na file para konting data lang. Pero kung i-check natin yung file na na-create, itong with topo, kung titignan natin sa dulo, meron na rin siya every electrode na topography. So, every electrode. Kasi every electrode yung ginawa natin. Pero kung hindi nyo gustong gawin every electrode, pwede na every ganito, every change ng slope. Tapos, after ma-input yung ating topo file, pwede tayo mag-proceed dun sa processing, which is na-discuss natin last Monday. So, okay. So ngayon is pipili lang kayo na i-process. So since parang lumalabas sa dalawang grupo, dito sa kabilang Mankayan, dito sa kabilang Tublay, dito sa isang grupo. At tapos mamaya is individual na na-file na ibibigay namin sa inyo. So, mayroong file na nakapangalan sa inyo para yun ang i-process nyo, makagawa ng report, ng output na talaga. Pero ngayon is group lang muna. Dito sa Mankayan, itong grupo dito sa harap, tapos doon sa likod is yung sa Tublay na data. So, pwede nyo na i-download yung data, flash drive or sa Wi-Fi na lang para mas mabilis. Okay, so time check is 8:58. So mga 10 o 10:30, proceed na yung first group sa Mankayan. I-present yung kanilang report sa findings. Tapos, the next group is yung Tublay after ng Mankayan. Para after ng presentation is lunch, then after ng lunch, mamaya is individual file na. So, ang content ng presentation material natin siguro, hindi na masyadong exhaustive. Siguro meron na pa yung outline. Ang outline natin is yung introduction, methodology siguro, tapos result and interpretation. So lahat ng mga reference na kailangan nyo nandun na sa flash drive na binigay namin last time. Okay, so wala pa siya para start na ng time? Yes, sir. Sir, paano ulit yung pag